Kamusta po mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa mapayapat, maayos po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Umpisa na po natin mga tambay, ito pong si Senadora Risa Hontiveros ay talaga pong marami pa pong pamamaraan mga tambay. Hindi po matanggap ang sinasabi pong impeachment na hindi matutuloy dahil nagsalita na po ang Korte Suprema. Pagdating po sa kanya, ay kailangan pong gawa ng paraan mga katambay. Yung sinasabi pong mga proseso raw po ang nagpapahirap sa kanila, mga kababayan. Ang tanong, wala po ba itinatago itong senadora na ito? Alamin po natin mga katambay. Pero unahin po muna natin pakinggan yung kanya pong agam-agam dahil ang impeachment ng Vice President ay talagang maibabasura na po, mga kababayan. Pakinggan po natin ang balita. Sir, umaasa pa rin ba si Senator Hontiveros na magkakaroon ng impeachment trial sa kabila ng desisyon ng Korte Suprema? Always hopeful o laging umaasa si Senador Risa Hontiveros sa mga ganitong proseso kagaya ng impeachment process na obligasyon ng Senado. Walang may gusto ng constitutional crisis. Ito ang binigyan diin ni Senador Hontiveros sa gitna ng pahayag ng ilang miyembro ng mataas na kapulungan ng Kongreso na magkakaroon ng constitutional crisis o impasse. Partikular ito kung itutuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa kabila ng inilabas na desisyon ng Supreme Court na unconstitutional ang isinampang kaso. Bunsod nito, sinabi ng mambabatas na pinag-aaralan ng mga senador ang tama at dapat na hakbang na gagawin ng Senado kaugnay ng pasya ng kataas-taasang hukuman. Kabilang na dito ang mga karagdagang requirement o proseso sa impeachment proceedings na mahalaga sa mga susunod na mga kasong isasampa sa hinaharap. Aniya, isa itong seryosong tanong at concern na naririnig na rin niya sa mga kasamahan nito sa Senado at maging sa ilang mga constitutionalists at legal experts. So in a sense, humihirap o bumibigat yung aming responsibilidad sa ngayon na klaruhin itong mga lumalabas na concerns tungkol sa impeachment process per se para magabayan kami sa kasalukuyang impeachment at yung implikasyon din ito sa mga posibleng susunod pang mga impeachment process sa mga susunod na maraming taon pa. Sinabi rin ni Senador Risa Hontiveros na patuloy nilang pinag-aaralan ang Yan po mga tambay, talagang hindi po nila matanggap. At Korte Suprema na, mga tambay, kinu-question pa rin po nila. At ang kumu-question ay hindi pa mga abogado, katulad po ni Risa Hontiveros. Ibang klase. Mas matalino pa po sa ating mga justices, si Risa Hontiveros. Diyan ka po magtataka. Mga kabayan. Pero bago po yan, dahil nga po pinag-aaralan na raw po nila mga katambay yung mga proseso na yan. Pero ibalik tanaw po natin yung dapat pong pag-aralan din. Ano kaya ang gagawin na ethics dito ng Ethics Committee ng Senado? Sana po buksan po ito ni Senator Marcoleta. Dahil si Senator Marcoleta po ang may hawak ngayon ng Blue Ribbon Committee, mga katambay. Sana po ay pagtuunan po ni Senator Marcoleta yung issue po ni Senator Risa Hontiveros, mga kabayan. Dahil ito pong impeachment ay basura na po ito, mga tambay. Basura na dahil nagpahayag na po ang Korte Suprema, majority po ang naging desisyon ng Korte Suprema na talaga pong napakarami po nilabag sa konstitusyon itong House of Representatives, mga kababayan, sa impeachment ng Vice President. Balik tanaw po natin itong issue ni Risa Hontiveros. I-set up ko lang po, mga katambay. Akala po kasi ni Senator Risa Hontiveros, nakakalimutan na po ng taong bayan yung pinagagawa niya pong anomalya, umano. Tingnan po natin yung mga anomalya na issue laban sa kanya. Tinatabunan na po ng mainstream media. Sana po hindi po ito upuan at hindi po itong mabaon sa limot.
At ang kailangan po kasi ng taong bayan, yung totoo pong masasamang politiko at yung totoong pahirap sa bayan ang makita sa kulungan. Hindi po ba? Pakinggan po natin to mga tambay. Ako po si Michael Maurilio alias Rene. Hindi po ako pinilit na magsalita ng katotohanan. Kusang loob ko pong inilalahad ang mga nagawa kong kasalanan at mga plano laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy at sa Kingdom Ministry. Ako po yung witness, kinuwang witness ni Senry Sauntiveros na nakatakip yung muka. Pero ngayon, hindi na sapagkat nagsasabi na ako ng totoo. Binayaran po ako ni Senry Sauntiveros para mag-testify laban kay PRRD, BP Sara at kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Lahat ng sinabi ko at kasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Senry sa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom at kunin ang kanilang mga ari-arian. Ngayon po ay hinahanap at tinatakot ako ni Senrisa. Ako po ay dating full-time worker ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Apollo Kibuloy. Na-convert ako noong 2015 at naging full-time noong 2019 kung saan na-assign po ako sa Glory Mountain sa Davao City. Lumabas po ako ng 2021, ngunit nagpaalam po ako ng maayos at pinayagan naman ako ng Kingdom dahil may balak po akong bumalik pagkatapos ng ilang taon. Noong January 2024, nag-vlog po ako kasama ang isang ex-full-time na si Lawrence Capuno dahil nagsimula na noon yung unang pagdinig na sa Senado sa pangunguna ni Senry Sauntiveros tungkol sa mga aligasyon ng sexual abuse at human trafficking na isinampalaban kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa vlog na yun, pinasinungalingan namin yung mga claim ni Blenda Portugal alias Amanda at nung iba pa na pawang kasinungalingan lahat. Noong February 2024, kinontak ako ng isang ex-full-time na si Shishir Bandari at inalok na maging witness sa Yan po mga tambay, napakahaba po niyan. Ibinalik tanaw lang po natin. At dyan po sa mga pahayag po ni alias Rene ay talaga pong si Senadora Risa Ontiveros po ang itinuturo niyang mastermind, lalong-lalo po sa pagbabayad. Binayaran po sila. Yan po, kung nakalat na po yan sa social media at sa mainstream media. Mga tambay. Sa katunayan nga, di ba, nagsampa pa ng kaso. Nagsampa pa ng kaso po yan kila alias Rene. At doon po sa mga vlogger na nagpakalat daw po niyang video na yan. Tuwan-tuwa nga po dyan si Atty. Topacio mga tambay. Kasi, dinala mo sa korte. Dinala niya po sa korte, di ba? Yan nga po sinasabi nga po natin mga tambay. Naglilinis-linisan po umano ang isang senadora na kala mong wala itinatagong issue. Walang itinatago sa taong bayan, lalong-lalo po yung pinahayag po ni alias Rene na isang damukal po na sinabi niya na talagang nasa likod po lahat ng ginawa, lalong-lalo sa panggigipit kay Kibuloy, kay PRRD, kay dating Pangulong Duterte, at syempre po kay BP Sara. Ang nasa likod at may pera. At ayon po sa kanya, di ba? 1 milyon ang ibinayad sa kanila at meron pang kondo. May pa-kondo pa daw po. At gada hearing ay may bonus pa raw po yan. Umano. Ganyan po katindi. At yan po ang dapat talaga imbestigahan. At huwag po sanang upuan yan. Hindi po dapat upuan yang issue na yan. Dahil pera ng taong bayan at yung ganyang klaseng politiko ay napakasama pong gawain yan. Naninira ka, isa kang lingkod bayan, umano. Naninira ka ng mga sinasabing pababagsakin mo, lalong-lalo kung may ambisyon ka umano, political, at sa kabila nun ikaw ay umaanib pa at nahandong ka pa sa grupo umano ng makakaliwa. Dahil alam mo itong pamilya Duterte at lahat ng kaalyado niya ay talagang lilipulin o uubusin
o talagang dadali na sa kapayapaan ang bansa, lalong-lalo sa nagpapahirap sa ating bansa na mahigit 50 years. Di ba? Mahigit 50 taon na pinahihirapan tayo na makakaliwa. At tanging Duterte lang po ang tumutok dyan. Ang dating Pangulong Duterte na napakalaking porsyento po na nabalda sila. Kaya po dito po mga kabayan, yung sinasabi nga natin, lagi pong laman ng balita rin ito si Hontiveros, lalong-lalo po sa impeachment ng Vice President. Ang impeachment ng Vice President ay talaga pong gawa-gawa lang po nila yan umano. Di po ba? Napakarami pong kapalpakan kasi nga po gawa-gawa eh. Pagka gawa-gawa umano ang isang kaso, gawa-gawa, hindi totoo. Talaga pong papalpak. Papalpak at papalpak. Kaya nga lang po mga kabayan, ayaw po nila kasing tantanan. Kasi napakarami po nila ambisyon. Dahil alam naman po natin at alam din nila na hindi nila kayang talunin sa 2028 ang isang Duterte, ang isang Vice President Sara Duterte. At yung mga tao na yan, may mga ambisyon yan. Lalong-lalo yung nakapwesto ngayon. Yung nakapwestong pamahalaan ngayon na ayaw nang mawala ang kapangyarihan nung bumalik sa kanila. Isa pong layunin nila yan umano. Kaya nga ginagastusan nila yan. At talagang pera ng taong bayan ang ginugugol sa pagpapabagsak umano sa mga Duterte. Gamit ang mga institusyon na ito. Gamit ang mga politiko na ito. Na sila po ay may sarili pong anomalya. Lalong-lalo sa issue ng mga korupsyon. Hindi po ba? Katulad po nito, si Risa Hontiveros. Gumising na po sana mga tambay. At sana po mga kabayan, gumising na rin po yung ating men in uniform. Sana po gumising na po sila. At tulungan po nila ang taong bayan na hirap na sa mga ganitong klaseng mga politiko. Mga nagbabalat kayo umano. Nagbabait-baitan. Nagkukunwaring makabayan ang mga tao na ito. Pero sa kabila nun, puro kadiliman, kasamaan, paghihirap ng taong bayan ang ginagawang trabaho nitong mga ito. Meron po ba nagawang kabutihan ng mga ito? Katulad po umano nitong isang nagpapakilala at nagsasabing isa siyang senador, isa siyang senadora, at naglilingkod sa taong bayan. Pero makikita mo ang kanyang background, naglalabasan yung mga tao na mismo na binabayaran niya umano para pasinungalingan yung mga akusasyon na ginagawa po niya. At napakarami pong pinahayag din dyan si alias Rene. Pati po yung mga testigo umano doon sa war on pulburon ni dating Pangulong Duterte. Yung ginagamit po sa ICC ay mga nakita niya po yan at nakasama niya, mga kabayan. At pinangalanan niya kung sino-sino po ang nagdidiin sa pamilya Duterte gamit po ang mga bayarang testigo nila umano. Milyon-milyong pera ang ginugugol nila sa mga bayarang testigo nila umano. Pera ng taong bayan po yan. Pera kaya ng taong bayan yan umano, yung ginagamit nila. Kaya sana po mga kabayan, yung ginagawa po nito ni Risa Hontiveros ay sana po matuldukan na po ito. Tuldukan na po ito. At sana po ay aksyonan ito ng Senado. Dalhin po ito at questionin at imbestigahan po ito. Mga kabayan, nahandyan na po ang ating mga senador. Nahandyan na po sila Marcoleta, si Go, si Bato, si Robin, na pwede po silang magbukas at buksan itong issue na ito. Napaka-importante po kasi nito. Kasiraan po ng Senado ito. Itong ginawa po ni Risa Hontiveros, mga tambay, yung ginawa niyang issue na ito, na magbayad ka ng testigo, ay napakalaking kasalanan po ito sa batas. At ito po ay dapat panagutin umano. Di po ba? Dahil unang-una senadora ka eh. At gustong-gusto ng taong bayan, yung mga tunay na masasamang politiko, yung mga politiko na nagbabalat kayo, siya dapat ang napupunta sa kulungan. Yan po ang dapat. Sila po dapat, yung mga magnanakaw, mga gumagawa ng ganyang klase ng pamumulitika dahil sa pangsariling interes para lang may mapabagsak, sila ang dapat makita sa kulungan.
Hindi yung mga tunay na naglilingkod sa bayan. May pagmamahal sa bansa, may pagmamahal sa Pilipino. Ang nangyayari po kasi ngayon sa ating bayan, kung sino pa yung matitinong politiko, kung sino pa yung gumagawa ng maganda sa ating bansa, ginigipit ng mga taong ito. Itong may mga tao na ito na ang paniniwala ay baluktot at pang sariling interest lang ang mainintindi. Sila pa ngayon na namamayagpag sa ating bansa. Sana may tumayo po dyan. Tutukan po itong issue ni alias Rene. Mga kababayan, marami pong i-expose ito at marami pang kasunod dyan. Yung ginawa ni alias Rene, kung matututukan po yan ng Senado at lalong-lalo po sa pangunguna po. Sana sa pangunguna po ni Senador Marcoleta na may hawak na po siya. Hawak niya na po ang Blue Ribbon Committee. Sana po imbestigahan po ito. Hindi po dapat ito pinapawalang bahala yung mga ganitong issue. Mga kababayan, napakasamang gawain po ito. Lalong-lalo kung ikaw ay politiko. Mga kababayan, napakarami mo ng issue ng korupsyon. Hindi po ba? May issue rin po yan sa PhilHealth. Di ba? May mga issue rin po yan. Sinabi po mismo ng isang dating senadora na si Cynthia Villar na nangungumisyon din yan sa mga programa at proyekto ng gobyerno. Yan, sila po. Sila po ay naghahampasan ng buntot, yung mga tao na yan. Kaya sana po mga kabayan, yung ginagawa po ni Senator Risa Hontiveros, kung yan po ay totoo, dapat na pong putulin ang sungay niyan. Kung totoo po, lahat ang pinasabog ni alias Rene, dapat na pong kalusin at panagutin ang mga ganyang klaseng politiko o politika na ginagawa po nilang pamumulitika sa kapwa nila politiko para lang mapabagsak. At gamit pa, pati ang mga kaalyado nito ay talagang pinababagsak. Grabe mga katambay. Sana isang araw mabalitaan naman natin na siya na po ang iniimbestigahan. Siya na po ang pinag-aaksayahan ng panahon ng mga senador, mga congressman, at ng ombudsman. Sana ito na punta. Umpisahan na po nila. Umpisahan, mga kabayan. Lalong-lalo po, isabay na rin po nila. Dahil ang Senadora Risa Hontiveros ay gigil na gigil sa impeachment. Mga kabayan, sana yung totoong mai-impeach at dapat ma-impeach, sana may mag-file na po ng impeachment sa Pangulo ng ating bansa. Napakarami pong impeachable ang Pangulo ng bansa. Sana, tingnan natin ang galing nila riyan pag may nag-file ng impeachment. Kaya nga lang po, hindi naman po uusad yan. 100%, kahit sino mag-file ng impeachment, mababasura lang nila yan. Kahit po, araw-araw silang mag-file ng impeachment, kahit lumabag na sa sinasabing 1-year bar ang impeachment. Hindi naman po talaga uusad yan. Uusad po ang impeachment pag nag-file ng impeachment sa Vice President. Pero pagdating sa Pangulo ng Bansa, hindi po uusad ang impeachment yan. Papatay na po yan. Patay na agad yan umano. Bakit po? Nahandun yung pinsan eh. Sino po ba pinsan? Di ba ang pinsan po ay isang speaker. Doon po magmumula ang impeachment. At yung anak mismo, isang majority leader. Hindi po ba, sa tingin nyo, i-impeach niya po ba ang tatay niya? At i-impeach niya ba ang pinsan niya? Katarantaduhan yan. Kaya nga hindi tinatanggal yan. Hindi po ba? Idinagdag lang po natin. Kaya hindi tinatanggal ang pinsan na tinatawag na tambaluslos ni Vice President. Isa po nilang layunin yun umano na mananatili sa pwesto bilang speaker. At kung merong mag-i-impeach umano sa Pangulo, ay antimano po, meron na agad sasalo at magtatanggol umano sa House of Representatives. Hindi po ba? Pero tutukan muna. Ito po napaka-importante mga tambay dahil sa nangyayari po kasi sa ating bansa na ang problema po natin lalong-lalo po sa korupsyon at pamumulitika at ang ating mga men in uniform ay tulog. Wala po tayong magawa dahil wala po tayong suporta ng mga tao na pinag-aral ng ating buwis.
mga kabayan, tulog po sila. Pero sana naman po, yung mga politiko natin, na lalo po na mga nahialal, na sinabi po nila na sila po ay para sa Pilipino. Lalo-lalo po itong grupo ng Duterte sa pangunguna po ni Marcoleta, ni Senator Marcoleta, sila Senator Bato, Senator Go, at Senator Padilla. At hindi naman po natin pwedeng asahan si Senadora Amy Marcos dahil isa po yan kapatid. Mahirap pong asahan yan, mga kababayan. Komento ko po. Sana po tumayo po kayo at manindigan po kayo para sa taong bayan. Ito na po ang pagkakataon, mga kababayan. Ito na ang pagkakataon ng mga senador natin na imbestigahan nyo na po itong senadora na ito. Napakarami na po problema ibinibigay ito umano sa Pilipinas, sa mga Pilipino. At kung totoo lahat ang sinasabi ni alias Rene, nagawain po ng isang senadora Risa Hontiveros umano, ang mangalap ng mga ebidensya at mga testigo na binabayaran umano, yan po ang dapat makulong kung totoo po ang sinasabi lahat ni alias Rene. Lalabas naman po ang katotohanan yan. Pagka po yan malalim na malalim po ang investigasyon sa nagagawin po, lalong-lalo po ng ethics at syempre po ng Blue Ribbon Committee. Sana po, anuhan po ng Blue Ribbon Committee yan, aksyonan po yan, mga kabayan, sa pangunguna po ni Senator Marcoleta. Yan po mga kabayan, akala po ni Risa Hontiveros ay napakalinis niyang tao. Kung banata niya po ang Vice President, kala mo ang Vice President ay isa pong magnanakaw. Samantalang sila, kahit mismo siya, ay napakarami niyang issue sa korupsyon. At ang pinakamatindi, si Vice President ay walang issue na alias Rene. Wala pong issue si Vice President na nagbabayad ng mga testigo. Samantalang si Risa Hontiveros, may issue na nagbabayad umano, milyon-milyon ang ginagastos sa mga testigo niya. Sino po ang dapat nasa hot seat? Si Vice President po ba o ang isang Risa Hontiveros? Mga kababayan, maraming salamat po sa nagusto po ng ating tambayang mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Sa ating mga subscribers, maraming salamat din po sa inyo. Mabuhay po kayo. At shoutout po. Shoutout po sa mga tulong at biyaya po na inyo pong pinagkakalob. Shoutout po. Thank you po kay Eric Hershaw na Canada. Thank you po, sir. Mabuhay po kayo. Ingat-ingatan nawa po. Kina Kingston 123 na Hong Kong, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona na Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa na Cagayan, si Jem Aris na United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Teodorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog, at si Norma Garcia. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. At ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyong mga paggawa. At syempre po yung dalangin at dasal po, sama po natin ang pamilya Duterte. Lalo-lalo po ang ating dating Pangulong Duterte na maingatan po ang lalo-lalo po sa mga nagbabanta po ng kapahamakan sa kanya. Maingatan po siya at madugtungan po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal at panalangin, mga kababayan. Sa muli po mga kababayan, sana po makita po natin na ang nakukulong ay yung tunay na masasamang politiko ang nasa kulungan po sana. Thank you po. Ingat-ingat po tayo. Sa muli. Bye-bye.